Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 4, Quarter 4, Aralin 5. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa ambag at kakayahan ng mga taong may kapansanan sa pamayanan at sa lipunan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan. Na isa sa buhay ang pagiging mapagpasalamat sa pamamagitan ng paggamit sa mga kontribusyon ng mga natatanging taong may kapansanan o persons with disability o PWD bilang gabay sa pasya at kilos. A. Nailalarawan ang mga katangi-tanging nagawa at pagpapahalaga ng mga taong may kapansanan o PWD sa pamayanang kinabibilangan. B. Naipaliliwanag na ang sariling pagkilala sa mga natatanging taong may kapansanan o persons with disability sa pamamayanan ay pagpapahalaga sa kanilang mga kontribusyon na nagpapabuti sa kalagayan ng lipunan o bayan. At C. Nakapaglalapat ng mga paraan upang bigyang pagkilala ang mga natatanging taong may kapansanan o persons with disability dahil sa kanilang kontribusyon. Unang araw, maikling balik-aral. Ang mga simbolong ito ay ating nakikita sa mga pampublikong lugar. Pagtapat-tapatin, itapat ang mga nasa ikalawang hanay sa tama nitong paglalarawan sa unang hanay. Ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang. Unang hanay at ikalawang hanay. Sagutan natin. Number 1, unang simbolo. Ang sagot, letter A, kapansanan sa katawan. Number 2, ikalawang simbolo. Ang sagot, letter C, kapansanan sa pagsasalita. Number 3, ikatlong simbolo. Ang sagot, letter D, kapansanan sa pandinig. Number 4, ikaapat na simbolo. Ang sagot, letter B, kapansanan sa pag-iisip. Number 5, ikalimang simbolo. Ang sagot, letter E, kapansanan sa paningin. Kapag makita ko ang isa sa mga simbolong ito, anong mabuting gawi ang dapat kong ipakita? Ang aking gagawin ay dugtungan. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Ang kapansanan ay nangangahulugang isang pisikal o mental na kapansanan na lubos na naglilimita sa isa o higit pang psikolohikal, pisyolohikal o anatomikal na pagkilos ng isang individual o mga aktibidad ng naturang individual. Batay sa kahulugang ito, tukuyin kung ang mga sumusunod ay halimbawa ng kapansanan ng tao o hindi. Lagyan ng check ang hanay sa kanan kung ito ay halimbawa ng kapansanan ng tao. Lagyan ng X kung ito ay hindi.
Number 1, bingi o hirap sa pandinig. Ang sagot, check. Number 2, hindi nagbabayad ng kuryente. Ang sagot, X. Number 3, kahinaan sa pagsasalita at wika. Ang sagot, check. Number 4, kakulangan ng perang pambaon. Ang sagot, X. Number 5, kakulangan sa pagtulog. Ang sagot, X. Number 6, kapansanan ng mga laruan. Ang sagot, X. Number 7, kapansanan sa intelektual. Ang sagot, check. Number 8, kapansanan sa pag-iisip. Ang sagot, check. Number 9, kapansanan sa pagkatuto. Ang sagot, check. Number 10, kapansanan sa paningin. Ang sagot, check. Number 11, mainit at maulan na panahon. Ang sagot, X. Number 12, orthopedic disability. Ang sagot, check. Number 13, pagkaubos ng bigas na pangsaing. Ang sagot, X. Number 14, pisikal na kapansanan. Ang sagot, check. At number 15, psychosocial disability. Ang sagot, check. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Ayon sa Revised Philippine Registry Form para sa PWDs version 3.0, ito ang mga uri ng kapansanan. Bingi o hirap sa pandinig, kapansanan sa intelektual, kapansanan sa pagkatuto, kapansanan sa pag-iisip, orthopedic disability, pisikal na kapansanan, psychosocial disability, kahinaan sa pagsasalita at wika, at kapansanan sa paningin. Isa-isahin natin. Bingi o hirap sa pandinig. Hindi makarinig ng maayos. Kahinaan sa intelektual. Mabagal mag-isip at magdesisyon. Kahinaan sa pagkatuto. Nahihirapan matuto. Kahinaan sa pag-iisip. Hirap mag-isip ng mabuti. Orthopedic disability. May kapansanan sa buto o katawan. Pisikal na kapansanan. Hirap gumalaw o kumilos. Psychosocial disability, may problema sa emosyon o pakikisalamuha. Kahinaan sa pagsasalita at wika, hirap magsalita ng maayos. Kapansanan sa paningin, mahina o walang paningin. Debate, kailangan ba nating itrato ang mga taong may kapansanan sa lipunan bilang mas mababa sa pamayanan kaysa sa taong walang kapansanan? Gawin ito sa iyong kwaderno. Isulat ang aking posisyon. Ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa. Sa loobin ng mga tao sa lipunan patungkol sa taong may kapansanan o PWD. Pagproseso ng pag-unawa. Ano ang personal kong pananaw tungkol sa PWDs? Isulat ang iyong pananaw. Hanap, usap, kalap. Gawin ang sumusunod. Paghahanap, maghahanap ng 5 kamag-aral na magkakapareha. Pag-uusap,
pagbabahagi ng mga saloobin tungkol sa taong may kapansanan o PWD, at pagkakalap. Kakalapin ang 5 sagot na salita at bubuo ng isang pangungusap na maglalarawan sa mga PWD. Gawin ito sa iyong kwaderno. Pinatnubayang pagsasanay, isulat muli ang nabuong pangungusap. At isulat ang iyong naramdaman pagkatapos mabuo ang pangungusap. Ipaliwanag ang iyong sagot. Gawing gabay sa pagmamarka ng sagot ang rubrics na nakapaloob. Pamantayan, nilalaman at diwa, at kabuuang kaayusan. Paglalapat at pag-uugnay. Lapitan ang alinmang 2 kamag-aral na nagbigay sa iyo ng isang salita tungkol sa PWD at kopyahin ang kanilang nabuong pangungusap. Unang pangungusap, ikalawang pangungusap. At sumasang-ayon ka ba sa mga pangungusap na ito? Ipaliwanag ang iyong sagot. Ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 2. Mga natatanggap na suporta ng mga PWD. Pagproseso ng pag-unawa. Mga sikat na individual na nagtagumpay sa kapansanan upang masunod ang kanilang mga pangarap. Una ay si Stevie Wonder. Siya ay isang singer at ipinanganak na bulag. Pangalawa ay si Nick Vujicic, evangelist at ipinanganak na walang paa at kamay. Stevie Wonder, singer at ipinanganak na bulag. Nagpasikat ng kantang I Just Called to Say I Love You. Si Stevie ay ipinanganak na premature na nagresulta sa isang kondisyon na kilala bilang retinopathy ng prematurity na humahantong sa kanyang mga retina na matagal. Ang kanyang pagkabulag ay hindi naging hadlang sa kanyang pagiging isa sa mga pinakadakilang sikat na musika sa lahat ng panahon. Nick Vujicic, isang evangelist at ipinanganak na walang paa at kamay. May akda ng librong Life Without Limits. Si Nick ay ipinanganak sa Melbourne na may kondisyon na kilala bilang tetraamelia na humantong sa phocomelia. Nangangahulugan ito na siya ay ipinanganak na walang mga paa at kamay. Ang kahanga-hanga sa kanya ay ginamit niya ang kanyang kapansanan upang magbigay ng inspirasyon sa mga tao na mamuhay ng mas kasiya-siya. Pinatnubayang pagsasanay, sitwasyon, muni, sagot o SMS. Balikan ang mga nangyari sa buhay ni Stevie Wonder at Nick Vujicic at sagutin ang sumusunod na tanong. Gawing gabay sa pagmarka ng sagot ang rubrics na nakapaloob. Narito ang pamantayan, nilalaman at diwa 50%, kabuuang kaayusan 50%. Narito ang mga katanungan. Una, ano ang ilang mga bagay na maaaring gawin upang maiwasan ang mga nakapanghihina ng loob na pangungusap sa mga taong may kapansanan? Pangalawa, ano ang iyong iniisip kung nag-uulat ng mga insidenteng nakatutok sa mga kapansanan? At pangatlo, ano ang iyong mga saloobin sa mga pagtulong na ginagawa para sa mga taong may kapansanan?
Narito ang mga halimbawa ng mga sikat na linya na sinabi nina Stevie Wonder at Nick Vujicic. Paano mapapabuti ang buhay ng tao ayon sa mga katagang binanggit nila? Stevie Wonder. Just because a man lacks the use of his eyes doesn't mean he lacks vision. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na kulang sa paggamit ng mata ang isang tao ay kulang na rin siya sa mga pangitain. Nick Vujicic. I have the choice to be angry in God for what I don't have or be thankful for what you do have. Ibig sabihin, mayroon akong pagpipilian, magalit sa Diyos para sa kung ano ang wala sa akin o magpasalamat sa kung ano ang mayroon ako. Ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 3. Pagtulong sa mga PWD sa pamamagitan ng pansariling mabuting gawi. Pagproseso ng pag-unawa. Fan meet. Ang fan meet ay nagagawa kung ang isang tagahanga ay nabibigyan ng pagkakataong makita, makasama at makausap ang kanyang hinahangaang tao. Kung mabibigyan ka ng pagkakataong makita, makasama at makausap sina Stevie Wonder at Nick Vujicic, ano ang sasabihin mo sa bawat isa? Gawin ito sa iyong kwaderno. Sasabihin ko kay Stevie Wonder, patlang. At sasabihin ko kay Nick Vujicic, patlang. Pinatnubayang pagsasanay. Pagpili. Piliin ang tamang gawi sa mga sumusunod na sitwasyon. Ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang. Number 1. Nakasakay ka sa isang jeep at may nakita kang isang taong PWD na nais din sumakay sa inyong jeep. Ano ang gagawin mo? A. Pagtatawanan ang taong PWD. B. Pagsabihan na madaliin ang pagsakay dahil ikaw ay mahuhuli na sa klase. C. Hindi makialam sa ibang tao. O D. Tulungan ang taong may kapansanan na makasakay sa inyong sasakyan o sinasakyan. Ang sagot, letter D. Number 2, alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pagmamalasakit sa PWD? A. Pagtatawanan ang kinukutya na PWD. B. Pahiramin muna ang kaklaseng PWD ng ballpen para makasali sa pagsusulit. C. Pagsigawan ang taong may kapansanan. O D. Tumulong sa PWD at hihingi ng kapalit. Ang sagot, letter B. Number 3. Alin sa sumusunod na pahayag ang nagpapakita ng pakikipag-ugnayan sa PWD? A. Pilit kong inuunawa kung bakit ka nahuli pero sana umalis ka ng bahay ng mas maaga. B. Bakit ba nahuli ka na naman? C. Sana sa susunod hindi ka nahuli sa usapan natin. O D. 30 minuto na akong naghihintay sa iyo. Ang sagot, letter C. Number 4. Si Ana ay may nakitang isang matandang bulag na hirap tumawid sa kalsada. Kanya itong nilapitan at inalalayan. Si Ana ay A. Masipag, B. Malambing, C. Matulungin, o D. Magalang. Ang sagot, letter C.
Number 5, alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pagmamalasakit? A. Tumutulong si Jackie sa pamamahagi ng relief goods sa kanilang barangay. B. Si Paul ay nagbibigay ng donasyon sa mga biktima ng kalamidad. C. Tinutulungan maglakad ni Yumi ang kanyang kaklase na may kapansanan. O D. Lahat ng nabanggit. Ang sagot, letter D. Lahat ng nabanggit. Paglalapat at pag-uugnay. Paano mo tutulungan ang mga taong may kapansanan katulad ni Stevie Wonder at Nick Vujicic? Gawin ito sa iyong kwaderno. Taong may kapansanan katulad ni Stevie Wonder at taong may kapansanan katulad ni Nick Vujicic. Ika-4 na araw, pabaong pagkatuto. Liham ng pasasalamat at pag-asa. Pumili ng isang uri ng kapansanan at gumawa ng personal na liham ng pasasalamat at pag-asa para sa kanila. Mamili sa mga sumusunod. Bingi o hirap sa pandinig, kapansanan sa intelektual, kapansanan sa pagkatuto, kapansanan sa pag-iisip, orthopedic disability, pisikal na kapansanan, psychosocial disability, kahinaan sa pagsasalita at wika, at panghuli, kapansanan sa paningin. Narito ang inyong maaaring maging gabay, liham ng pasasalamat at pag-asa, nagpapasalamat, pangalan, lagda at petsa. Rubrik para sa pagsusuri. Pamantayan, nilalaman at diwa 50%, kabuuang kaayusan 50%. Pagninilay sa pagkatuto. Nood nilay. Panoorin ang mga video na ito sa YouTube at pagnilayan ang tiyaga at pasasalamat ng mga taong may kapansanan. Pagsusulit, piliin ang tamang gawing dapat ipakita sa mga taong may kapansanan. Isulat ang titik ng tamang sagot sapat lang. Isulat ang letra ng tamang sagot. A kung tama, B kung mali. Number 6. Bigyan ng tama at wastong pagkain ang may kapansanan. Ang sagot, A. Tama. Number 7. Kinukulit ang kapatid na may kapansanan. Ang sagot, B. Mali. Number 8. Maglaro at mag-ingay sa tabi ng taong may kapansanan. Ang sagot, B. Mali. Number 9, nagdadala o nagbibigay ng mga bagay na kailangan ng may kapansanan. Ang sagot, A. Tama. Number 10, sabayan sa pagkain ang may kapansanan upang magkaroon ng gana sa pagkain.
Ang sagot, A. Tama. Number 11, kaarawan ng kapatid mong may kapansanan. Lalabas kayo ng buong pamilya upang kumain. Ayaw mong sumama dahil manonood ka ng gusto mong palabas sa telebisyon. Ang sagot, B. Mali. Number 12, sama-samang nagdarasal ang inyong pamilya bago matulog at huwag nang isali ang miyembro na may kapansanan. Ang sagot, B. Mali. Number 13, naiinis ka kapag inuutusan ka ng nanay mo na tumulong sa paglilinis ng bahay kasama ang iyong mga kapatid na may kapansanan. Ang sagot, B. Mali. Number 14, sumasali ka sa mga programang may advokasya sa pagtulong sa may kapansanan. Ang sagot, A. Tama. Number 15, hindi dapat hulihin ng pulis ang mga taong may kapansanan kahit hindi nila sinusunod ang mga batas sa lipunan. Ang sagot, B. Mali. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!